What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, ang papanoorin po natin na itong video po ito ng SB19, no? Which is ito po, actually hindi ito video ng SB19, no? Ito po yung kay Boy Abunda guys, no? Nag-release po sila yung Fast Talk with Boy Abunda guys, no? Actually kaka-release ng pool nito ngayon, kung makikita nyo, papanood nyo ng video to 57 minutes ago lang po ito na-release, no? So very big shoutout syempre kay Tito Boy, let's go, no? Tito Boy, let's go. And ito po, bago simulan to, kindly leave a like and kindly subscribe and kindly like kindly like no? Dilaan, Diyos ko, Lord, bang mga term ginagamit ko? Hindi, kindly leave notification bell. Paki-click na yung notification bell. Ano ako talaga, nagugulo yung mga salita ko. Hindi ko malaman kung bakit hindi mawari sa aking mga salita, kung bakit ako naguguluhan sa mga sinasabi. Okay, nando kasi ako guys kasi may fast talk po ito, ano, talagang gusto kong i-train. Paano pag tinanong ako ni Boy Abunda ng mga ganun, mga fast talk, no? Okay, guys, ito. Sorry, ito lang. Ayaw ko na patagalin pa, no? Tuloy-tuloy ito, guys, no? And I think, guys, apologies po kung meron tayong watermark na makikita dyan, guys, sa video, no? Kasi, this is a property of GMA, guys. Alam niyo na, pag property po ng GMA, ABS-CBN, or kung anong mga big companies, big network yan, guys, tayo po ay nabablock, no? Kayo po yung pinaka-sad reality doon, no? Kaya nalagyan na siya ng watermark dyan, guys, no? So, okay? Without further ado, let's all watch this. Up, skip natin yan. Up, skip na rin yan. Baka makapiright. Naitay, kapuso, operan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Yes! Sa lahat ng nanonood po sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa atin sa DZWB, welcome to the program. Sorry. Samahan niyo po kami sa 2 araw na special Fast Talk episodes. This is very, very special. Dahil kasama po natin ngayong hapon, is a phenomenal boy group, and they're called the Kings of P-Pop. Yes. Naitay Kapuso, please welcome SB19. Welcome po, Tito Boy. Maraming salamat. Nasa ano pala sila? Nasa studio ng SB19. This is the first time na kami lumabas ng studio para makakwentuhan ang katulad ninyo. But I'm just so proud of you. Thank you. Maraming salamat. Kumusta kayo? Ikaw, Josh, kumusta? Well, ito po, maganda naman po yung nangyayari for our group and syempre individually. Syempre, happy po ako personally. Pangarap lang po kasi namin dati makapagtayo ng sarili naming office and studio. At talaga ako dati sa salon din po kami nagpa-practice minsan. Ngayon, parang safe space na namin siya. Safe and happy. Diba? Place. Pero pag-usapan nga natin, dito tayo mag-umpisa. The years before 2019. I'm talking about 2016, 17, 18. 18! Balikan lang natin. Kumusta yung buhay na yun? Pablo, ikaw? Masaya po ako ngayon kasi finally I got the courage to pursue what I've been dreaming. So, before kasi syempre, always choosing the practical path kung saan kakikita na maayos, yung may stability. Pero during those years, 2016 up to 2019, dyan po naranasan yung mga pinakamasayang moments ng buhay ko kasi ginagawa ko yung gusto ko, kasama ko yung mga guys na talaga namang maloloko. Pero yun po, doon ko nabuo yung maraming memories and maraming masasayang pangyayari po sa buhay. Where did you train? Dito? Korea? Saan ba? Dito lang po kami sa Pilipinas nag-train. Siguro po kumbaga misunderstood lang ng mga tao na sa Korea kami nag-train. But to be exact, dito po kami nag-train sa Philippines and I was the last member para mag-join sa group. Yeah. Justin, ikaw, during those years, may mga panahon ba na ayoko na? Ang hirap pala nito? Actually po, kami sa grupo during that time, talagang marami kaming moments na ganun. Pero araw-araw pala. Siguro po nangibabaw lang din talaga yung passion namin. And kapag po kasi nung time na yun, marami pa po kami. 2017 po ako nung pumasok ako nung training nila. Marami pa po kami. So mararamdaman po yung masaya. Naalala mo nila? May mga labas-pasok din po. Siguro around 20. Over 20, di ba? Apo, around 20. Non-existing, no? Apo, pero iba pa yung mga wala. Okay. So parang ang nangyayari po, syempre iba-iba kami ng situation sa buhay. May mga nag-aaral, may mga nag-work,
meron pong talagang sinugal na nila lahat, nag-focus sila sa training. So may financial problems, family problems, ganyan po. During that time, kahit na meron mga problema, nangingibaba po yung passion and yung saya kasi nakikita mo, sama-sama po kayo, isa yung pangarap. So sa mga pagkakataon na gusto mong umatras, babalik ka lang doon sa passion. Stel, pag binabalikan mo yun, yung mga years na yun, and the struggles, what comes to mind? Pag binabalikan ko po talaga siya, like hindi pa rin po ako makapaniwala na nangyayari po lahat to ngayon. Kasi nung time po talaga na nagsa-start kami, wala po talaga kaming idea sa kung ano po yung kakahantungan ng ginagawa namin. Kasi ang una-una lang pong pumasok sa isip namin noon, kaya kami nandun ay kumita ng pera at makatulong sa mga pamilya namin. The only reason why I'm going back to that story is, ang layo na ng narating nyo at malayo pa ang mararating nyo. But believe me when I say that babalikan nyo ang mga panahon na ito. Ito. Tapos may kasabihan din dito sa industriya, whether you're an actor, a singer, or a dancer, in the creative world, nakasanayan na natin na ang husay niya kasi may kwento. Ang husay niya dahil may bubog. Opo. Ano ang bubog mo, Ken? Igagayad kita ng konti. Yes, sir. Zamboanga, Yes. Cagayan de Oro. How difficult was it? 1,500. It was. It was. Yes, po. Gaano kahirap yun na yung safe comfort zone mo, iniwan mo para makipagsapalaran ka dito sa Manila? Mahirap po kasi hindi po ako, kumbaga galing po ako, taga-Bukid po ako eh. So I grew up sa very remote place. Sa place na walang signal, walang wifi, walang everything, walang computer. So, kumbaga pagpunta ko po dito, wala po akong alam sa kung ano yung cities. Ayun po, it was hard na hindi ako familiar sa place and didn't grow up here. Only because you wanted, di ba? Yes, You po. wanted to follow that dream. Yes po. Justin, how difficult was that? Anong kasalasal, ano yung reaksyon ng mga magulang mo nung sinabi mo, ito yung aking pangarap? Siguro po, for me, super swerte ko rin po na yung family ko talaga is very supportive to whatever I wanted to do sa buhay ko po. So like, sa pagpili po ng course, and nung sinabi ko rin po na magte-training ako, na kahit wala, hindi ko alam kung anong patutunguhan nito, gusto ko lang gawin. At first, syempre po, parang gusto lang nilang i-double check kung legit ba talaga or okay. Pero parang still, they supported me sa kung ano po yung gusto ko. Josh, ikaw, anong bubog mo? Siguro po yung my entire life kasi parang maaga ako naging adult talaga. But Parang, is it okay for you to talk about your father? That journey about well, okay naman. looking for your father? Okay na naman po. Ever since po, up until now, hindi ko pa po siya nakikita, to be honest. May nagkaroon na ng chance, pero yun nga, parang lumaki talaga ako na walang father figure. May galit ka sa tatay? May questions, pero hindi galit. Hindi galit. Before, I was always questioning my family, my mom, myself, bakit ako nandito. Pero parang... May ano mga siya, kasagutan na, yung mga ibang katanungan mo. marami pang hindi. Marami. Kasi yung father ko, parang nabaliw siya throughout the process. So, baka kung gaano kahirap din for us, baka ganun din kahirap for him. Hindi ko rin naman sure. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. So, parang nilib ko na lang po siya na ganun talaga yung buhay. Parang may mga bagay na hindi ka makakontrol na kahit anong galit ko before, hindi mo siya talaga magagawa ng paraan eh. Unless na, yun nga, maging successful ako katulad po ngayon. I mean, hindi super successful, pero hanggat may marating ka, siguro yun yung dapat revenge mo sa buhay eh. Yung Success. success, yes po. Ako naiintindihan ko yun. Diba? Pablo, Yung family ko po kasi, we're not really well off. So, every chance we get na yung kailangan practicality laging iniisip. So, pagka-graduate ko ng college, nagtrabaho ako nag-call center agent po ako for a few months. Tapos, nung totally nag-graduate na ako, nagtrabaho po ako as a data analyst dyan sa Makati. So, for a year or so, nagtatrabaho po as a data analyst. Pero everyday pumapasok ako, parang meron pong galit ba yun or frustration na parang sometimes gusto ko talaga suntukin yung monitor, yung balibag yung keyboard kasi I know for
for a fact na hindi ito yung gusto kong ginagawa. This is not me. This is not I want to do. So, nagpaalam po ako sa parents ko. Very heartbreaking siya kasi nagkaroon kami ng conversations with my mom and my dad na umiiyak talaga ako. Pasensya na kasi parang hindi ko po kaya na hindi i-try ito. Kasi parang kinakain na ako sa loob. Hindi ko na nagugustuhan yung nararamdaman ko. So, yun po. Pinagdahan ko yung audition na yun, natanggap ako. Pero, tatrabaho pa rin po ako. But since flexible yung time ko sa trabaho, mapasok po ako ng 3 a.m. Tapos matatapos ako ng mga 1, 2. Tapos magta-training po ako doon. Hanggang 11, 12, tapos uuwi. Ganun po. Pero, Grabe. kailangan ko na pumili. Tapos nag-resign na po ako. Minsan hindi natin naiintindihan kung bakit natin ginawa ang ginawa natin in the past. But when you look back, in hindsight, when you connect the dots, and one day again, when you're alone, may intindihan mo kung bakit. Stel, nagtrabaho ka sa isang Fast food. and then McDonald's, to be nag-Japan exact. ka at nag-alaga ka sa iyong mga tama ba? Tama Sa po, iyong mga Tinoy. pamangkin. Tama po. How were those days? I mean, looking back ngayon. Siguro po nagawa ko siya dahil ang unang pong bagay na pumapasok sa isip ko ay McDonald's to be exact, tapos endorser sila ng McDonald's. Pamilya talaga. Opo, parang nagagawa ko siya dahil nga isa lang po talaga yung goal ko is to earn money and help my parents ko, ganun. Oo. So, pag binabalikan ko po yun, masaya po sa akin yung experience na yun. Kasi bukod po sa nagagawa ko po yung gusto ko, nabibusy ako, nakakapag-aral ako dahil po sa ginagawa ko, nakakapag-provide po ako sa family ko, and yung pong pagpunta ko sa Japan, nakapag-travel po ako somehow, but yung kapalit po kasi nun is natutulungan ko rin po yung tita ko na magbantay ng mga pamangkin ko para po makapagtrabaho rin po siya. So parang pag binabalikan ko po yun, parang ang galing, nagawa ko pala yun. Tapos to think po na, lang po ako ng 17, 18 years old. Parang ang saya po sa feeling pag binabalikan ko talaga. Pero the common story, the common thread that binds your stories is lahat kayo tumalon doon sa hindi nyo alam. You jumped into the unknown. Pero parati ko sinasabi yun, bilang matagal na dito sa industriyang ito, it is only in the unknown where magic can happen. Nice. Bago natin ipagpatuloy, I wanna do fast talk. Yan na! I wanna start with Pablo. Pablo, matipuno, pinuno. Pinuno. Halimaw, mahalimaw. Mahalimaw. Composer, singer. Composer. Pagunlad, pagtatag. Pagtatag. Crush mong artista, sino? Keanu Reeves. Lights on, lights off. Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Now. Josh, rapper, singer. Rapper. Sweet lover, romantic, dreamer. Sweet lover. Suwerte, malas. Swerte. Malas. Aatras o aabante? Abante. Crush mong artista, sino? ENG, Nanitsi. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Today. Stel, bibirit hahataw. Bibirit po. Sama-sama o kanya-kanya? Sama-sama. Pilyo romantiko. Doon tayo sa pilyo. Papatol de Deadma. Di dead ma. Crush mong artista, sino? Maris Rakan. Lights on or lights off? Maris Lights Rakan. Happiness or Maris? No joke. Happiness or chocolates? Happiness po. Dapat happy lang. Best time for happiness. Every day, happy dapat. Ken, Bisdak Korean. Bisda. Mestizo Moreno. Moreno. May klima haba. Crush mong artista, sino? So far, ngayon wala ako po. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every day. Justin, bunso, kuya. Bunso. What or wire? What? Pretty face, beautiful skin. Pretty face. Crush mong artista, sino? Saoirse Ronan. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every second. Every minute. Sabay-sabay, di ba? We are SB19 and we are... Matatag. Matatag, resilient. I wanna go back to 2019. Munti kayo mag-disband. Anong kwento nun? Alam natin to 18 na. Sobrang What alam was na the natin worst to. bashing that you got? You're ugly. May ganun. You guys are ugly, yes. Always. Ikaw? Ikaw. I wanna go back Sino to abnormal 2019. nagsabing ugly si Ken? Kung hindi ako nagkakamali in 2019, munti kayo mag-disband. Anong kwento nun?
Yun na po yung mga parang, kumbaga, bumibigay na. Kasi parang wala nang nangyayari. Ilang levels na po yung parang explosion na sumuko ka na pero tinatry mo pa rin. So, kung nakailang suko na talaga kami originally, mentally, physically. Pero, paunti-unti na nararamdaman mo eh. Pero after a few months, bilang nag-pick up. So, parang... Ano ba yun? Yung nag-viral ang rehearsals? Yes, nag-viral yung rehearsal. Nakakapagod talaga mangarap. Well, nakakapagod, lalo na kapag walang sumusuporta. Siguro yun yung pinaka-struggle for us. Kasi wala nang kami, kine-question na kami ng tao, pati kami kine-question namin yung mga sarili namin kung tama. You were starting to listen to what was being said. What was the worst bashing that you got during this time, prior to the hit? You're ugly. My God. You guys are ugly, yes. Always. Ikaw? Yeah, until now. Sa always. Oh. Yes po. Totoo po yan. Totoo po. Sinasabing ugly kay Ken. Pero minsan nagiging personal na nga eh. Umaabot na sa pwede mo na silang mademanda, maano. Pero sa amin naman, I mean, I get their points. Yung siguro meron siguro may nagsabi sa kanila na ibang kampo or may umaway sa kanila. Pero I don't think it's good na pati sa social media or even in other stuff na papalagana pa nila yung mga ganun or yung mga simpleng para syempre makaka-disrespect with the other party. Did you get that, Stel? Yung parang, mga sino ba ito? Sino yan? Di ba? Yeah, Di ba yan? lagi naman ganun ako. Pinagdaanan niya? Opo, lagi naman pong ganun ever since. Until now, parang hindi po namin alam saan nanggagaling minsan yung hate. But naririnig ko sa mga tao, sobrang forced daw po talaga ng hate. But you get so much love. Yeah, yun naman po yung diba? maganda doon. Conversely, parang wow. But for me, yung mga ganong klaseng bashing, hindi ko na po namin pinapansin. And hinahayaan ko na lang kung doon sila masaya. Kasi at least, kung sumaya sila doon, at least kami yung dahilan ba't sila masaya. At least, di ba? Yun naman yung goal eh, magpalaganap ng saya. At least sumaya siya, di ba? Pablo, ikaw, as a leader, I mean, criticism is good to a certain point. Pero pag yun nga, yung nakaka-break na, nakakabasag na ng pagkatao. What is your philosophy? Meron pong time talaga in my life na kumakapit na lang ako kasi nandun sila 5. Pero every action that I make, kina-question ko rin yung sarili ko. Tama ba na may humahanga sa amin? So kung gano'n na yung tingin ng tao sa amin, napapa-question ko na dun sa sarili mo na karangal-rangal ba itong ginagawa ko? Dapat ko ba ito kahiya? Tama ba yung ginagawa ko? Or binibigyan ko lang ng siguro masama yung inaambag ko sa lipunan, gano'n. So, umabot sa point na parang yung rejection, yung sarili mo ng life, yung kina-question mo. Parang... But it was also in 2019 when you started to be noticed, when you started your journey to the big time. How was that experience? I mean, after what we've talked about, yung pagsikat, the concept of fame. Alam niyo po kasi ever since we had this goal and ako personally may idea ko na I wanted to make a change. Parang not just for us but for the entire industry. Kaya nga po meron kami ngayong studio, meron kami mga tao, kasi meron kaming pinangangalagaan na future goal po talaga. And yun po talaga yung for us end game. Syempre na hindi lang siya matatapos dahil sa grupo lang namin. In the future, mas gumanda pa po yung industry ng entertainment dito sa Pilipinas. Since you're talking about the future, what is it like? Mag 6 years lang? 6 years. Anong itsura ng bukas? Pag pumunta ka sa iba't ibang lugar, sabihin na sobrang talentado ng mga Pilipino. Pero parang feeling ko hindi pa natin nakukuha yung recognition na dapat para sa atin. And siguro po yun po yung future. Ang dami na pong groups na nag-uusbungan po ngayon, nakikilala, katulad po ng Bini, other groups, talaga nakikilala na rin all over the world. Yung future po na gusto namin is mailagay talaga yung OPM sa nakilala sa buong bansa. Magkaroon ng term na tinatawag na P-pop na talagang dadayuhin ang yung mga foreigner na pupunta dito para panoorin yung concerts natin. So, maraming possible na mangyari once na mabuksan yung doors. And hindi tayo malayo dun eh. Nakabukas na siya eh. Kailangan na siya itulak. Justin, alam mong sikat na kayo ngayon. You embrace that. No po. You haven't. You haven't embraced the truth that you are the hottest
P-pop group in the country? No, siguro more of parang Sige. we have reached something but wala pa kami doon. Kasi kung nasaan kayo ngayon, pangarap yan eh. Yes. Ng marami. Kung saan kayo ngayon, yun yung mga pangarap nyo noong 2016, 2017, at ibinigay ito sa inyo. Yes po. How rich are you? This part. Sino gusto? Ayan na. How Baka sa good group. is the money in your business? Masasabi ko na I'm stable na yung tipo na kuwari may magkasakit sa akin, kaya kong masagot. Okay na. Opo, okay na. Yung minsan, bumibili ng damit na, okay, kunin mo na yan, hindi natin masyadong tinitingnan kasi alam mo kaya mo siya bilhin. Pero Hindi dati, katulad noon. Hindi katulad na noon na parang hindi ka na lang titingin. tumitingin kasi hindi ka na lang tumitingin kasi alam mo hindi mo naman afford. Kaya. Still, ikaw. Ako po siguro stable po and happy kasi ngayon po nag-iipon po talaga ako for my next goal, for my family. Nakwento ko rin po sa inyo dati Tito Boy sa interview, yung dream ko po is to magpagawa ng house po and nandun na po ako sa stage na yun and Ken, ikaw. Ako po, kaya ko lang po i-support yung family ko and yung sarili ko po. Yes po. Pero hindi pa po kasi kami po, individually wala pa po kami kanya-kanyang bahay. So, meron na siya. Meron na rin. iba siya. Iba siya. Iba si Justin. Sarili, family house. No, but it is nice to hear because coming from where you came from, ang ganda ng kinaroroonan nyo at saka you're recognizing and acknowledging kung what is the now, what is the present. Bukas, sa part 2 ng Fast Talk Special ng SB19. Meron pa? May issue ba tayo? Kung example na maging bakla ako or anything? Kasi pare-pare naman tayong tao. nag-perform po kami. Well, please welcome Pablo, Josh, and Justin. Ganun lang po. Alam ko na yan. Parang, ha? Ano kami? Sino kami? Parang gano'n. Yung pinaka-worry din, yung dito na matitigil lahat. Okay. So, yun guys, no? Alam na natin yung moments na yan. No? Meron pa to? Tignan na guys, no? Sana panood natin para isahan na guys, no? Check natin, no? SB19 tonight with Boy Abunda. Search. Wala pa, no? So, I think it's either today or mamaya, hindi na alam, or tomorrow to, I'm sure, no? So, meron pa siyang part 2, no? Okay? Wala siya guys, na. Mas solid yung mga panood na susunod na. Para ano siya, mga controversial something siya guys, no? And mga talagang sobrang grabe mga controversy sa ating mahalima, no? So, ayun lang, natuwa lang ako guys. So, ito sabihin ko sa inyo, sinabi ko sa inyo kanina na may sabihin ako, no? Ito po yung binanggit ni Pablo, walang dalawang isip, walang kung ano-ano man, binanggit niya yung Bini, no? Kasi alam mo yun, kasi tandaan mo guys, pag ang isang artist, pag ang isang grupo, P-pop group is ang goal nila guys is magpalaganap ng ng ganito, like hindi magpakita ng okay na. Nag-cut guys, sorry. Ayun, nag-cut yung ating video, no. So, ayun, no, may mga moments kasi na ganun po guys na hindi mo po aasahan na babanggitin ng isang lalo si Pinuno ang isang ibang P-pop group, no, pero sa isang interview, no, pero nakita nyo guys, talagang binanggit niya po ang Bini talaga, as in walang binanggit niya ang Bini, no. Doon na makikita na ang goal po talaga nila is umangat po ang lahat ng P-pop groups, no. Ayun talaga yung pinaka-goal ni Pinuno, no. Actually silang lahat, no, hindi sila like hindi ko babanggitin to kasi gusto ko kami lang umangat, no. walang ganun wala akong nakitang ganun, no. Kaya doon na makikita yung puso nila na makatulong, puso nila na makapagbigay ng talaga ng fame or tulong sa other P-pop groups, no. Kaya sobrang humahanga ako sa ganyang klaseng attitude talaga nila, no. Very big shoutout kay Pinuno and syempre sa buong SB19. Let's go. So, waiting tayo doon sa part 2, no. Sana ma-release sa ASAP na din gawan agad-agad, no. So, and kindly leave a like, subscribe, and ring that notification bell para alam nyo guys pag nag-release ako ng bagong video, no. So, ayun lang guys. Maraming salamat. So, this is me, Point of Ed, signing out. Peace. Let's G.